Si Sir Joe Zaldariaga ay tagapagpaliwanag when it comes to Meralco issues, kuryente issues. Yung bahay ba ni Sir Joe Zaldariaga, nabigyan na kayo ng disconnection or notice? Kung wala sa Meralco, si Sir Joe Zaldariaga, nasaan siya? Iba, kasi may bumulong sa akin na kung wala ka daw sa Meralco, nasa showbiz ka daw. Nasa showbiz ka daw. At meron daw attempt noon, may attempt daw noon na maging bold star ka. Paano nila nalaman na si Sir Joe will fit as a spokesperson of Meralco? Welcome po sa second episode natin podcast. Kasama pa rin natin si Sir Joe Zaldariaga ng Meralco. Sir Joe, welcome back sa ating episode 2. Thank you, Dennis. Manong Joe na lang po. By the way, Manong Joe pala, Manong Joe. i-follow nyo naman po, parang awa nyo na yung aking FB account, Yan. Manong Joe. Manong Joe. Alam mo, Dennis, natutuwa ako. Medyo madami na tayong following. So, Gawin na natin yung plano natin na kapihan ni Manong Joe. Wala pa ba tayong kapihan ni Manong Joe dyan? so i-follow nyo po. Hopefully, meron kayo mapulot kahit pa paano dun sa aking vlog. Ano laman nun, sir? Ano laman nun, Manong? Well, inspirational things, yung mga educational, yung pwede nating gamitin sa pang-araw-araw na buhay, lalo kasama na yung need natin for energy efficiency, etc. Marami actually siyang content. At nagpapasalamat ako sa mga nag-follow na at magpa-follow pa. Hindi ako nagkakamali, nasa 180,000 followers. Oh, wow. So, Ano po pangalan? Manong Joe. Manong Joe. Manong Joe lang. Mas makikita niyo yung mukha ko doon. Ayun. Kasi alam mo, advocacy ko, well, aside from energy related issues, animal welfare advocate ako, Dennis. At saka, I also try to ensure that Filipinos understand the value of media information literacy. That's true. Very true po. The fight against disinformation. Nice advocacy. Kaya ako mismo, naging biktima niyan. Very nice. Okay. I just want to be more productive in Do you go live? the remaining years of my life. Do you go live? Minsan. Oo. Sometimes. That's nice. Kasi iba pa rin ang live. Pero ako streaming. na-inspire ako dito sa usapan natin. Parang gusto ko na rin mag-podcast. I-guess mo ako, sir, ha? Yes, sir. Yes, sir. Talagang binida yung sarili niya. Okay. Sa mga nanood po nung episode 1 natin, ang mga hanging question natin for Sir Joe, si Sir Joe ba, as the face of Meralco, and every time there's an issue of kuryente and Meralco, it's always Sir Joe. Si Sir Joe ba, sa bahay nila, ay nakatikim na ng disconnection notice from Meralco? Sir Joe? Hindi. Kasi alam mo, ako'y pinalad na magkaroon ng may bahay na organisado, masinop, sa bayarin. Kahit kailan, wala po? Never. Okay. Because she will remind me, my wife, her name is Chris, Mrs. Chris Zaldariaga, yung aking commander-in-chief sa bahay, will always remind me kung ano yung obligasyon ng pamilya. Gayon din yung disiplina niya sa aming anak, aking anak na doktor, nag-iisa, na anak, na kung meron kang, well, parang mother ko rin kung meron kang obligasyon, yun ang unang harapin mo. No? Bills yan, di ba? Kuryente, tubig, whatever juice is pending. Yeah. Kaya hindi sa credit card, etc. So never ako nagmintis. I always try to pay on or before the due date. Kasi alalahanin din din. Tama. Oo. Kunyari, nagkautang ka sa tubig. Alam mo, ang problema diyan kasi, pag pinatagal mo yan at pinalobo mo ilang buwan, mas mahirap. Ikaw rin ang talo. Oo. So, kung unang-una ako, pati sa fuel, yung gasolina o diesel. Yeah. Ako ang masasadya, ito personal capacity ko na to as
Joe, the private citizen. Mm. Make sure meron ka lang certain amount as a budget na kaya mong i-allocate for your needs. Food, alam mo naman more or less yan, Yeah. may budget ka. Yung transportation, electricity, water, and what other expenses that you need every month. Sweldo ka, di ba? O may kita ka. O pinagkukunan ka na halaga Yeah. na para kailangan mo mabuhay sa kada buwan. May expenses ka. Pag-usapan kung married ka, pag-usapan yung mag-asawa. O ito yung babayaran natin buwan-buwan. Ito yung kinikita natin bilang pamilya. Kailangan maibash mo yun na may konti kang natitira. Kahit konti kung kaya. Kung hindi naman, at least hindi ka naman kumbaga try to live within your means. Alam ko minsan mahirap sabihin lalo na kung yung sweldo sapat-sapat lang. Pero ako kasi hindi naman ako lumaki, Dennis, sa paano ko ba sasabihin yun? Maluho buhay o sa luho. Hindi ako pinalaking ganun Ganun. Alam mo ba, araw-araw nagbubus ako papunta sa paaralan. Because in the 70s, yung discipline ng parents, 60s and 70s, yung discipline ng parent, parang second nature Yeah, So, that's true. So may baon akong bot. Minsan nga, walang makakalimutan ko, nagmamadali ako, walang bota, biglang uulan. Bahala na si Batman, naglalakad ako sa baha. Wow! Tapos sasakay ako, naalala ko pa yung mga bus ng araw. Name it. MB, Mapalad, yung mga, tapos yung May love bus ba nun? Love bus? meron. Social ka noon pag nakalabas ka. Ganun ba? Aircon yun Nakita ko lang sa Google. Aircon yun. May Aircon love yun. bus At saka pala. meron pa noon, Motorco. Motor ko. Yung Motorco, meron siyang second level. Open. Parang talaga? yung mga Dito po sa tourist- Maynila? talaga? Cross Boulevard. Naalala ko meron pala yun. tayo. Kasi yung pasyada namin naman nun, Luneta Tapos in the mid-70s, kung di ako nagkakamali, ayan, nagbukas na yung quad. Alala mo yung Quad? quad. QUAD. Okay. It's an arcade at saka cinema dyan sa, kung saan na ngayon yung Glorieta. Okay. Wala pa masyado Green Hills noon, ang unang naalala ko sa Green Hills noon, maliban din sa Shopsville, Dimbira Mall. Tapos, nung nag-college na ako, nung gumraduate ako ng grade school, nagbukas yung Harrison Plaza. Ayan, Harrison May Plaza story na talagang. itong sinasabi ko sa iyo. Oo. At saka So, yung may mga manikin, Sir John, yun? COD? COD. COD? Tuwing Pasko. Tuwing Pasko. Ano yun, yung may manikin, aabangan mo ng hating gabi. Ay, So, hating, antok na antok pero ka na. napanood ko na yun. Pero hating gabi pala Hating yun. gabi yun. Oo. Hindi ako nagkakamali. Yung umiikot? Yung umiikot. Happy ka na noon pag makita mo yun. Dalaw-dalaw. So, ganun lang nung araw Ang babaw lang pala natin. No? At saka walang cellphone, walang ganito. Walang ganun, walang Rotary cellphone. phone. So, Hmm. everything was almost manual. Pati sa sakyan, Ah. I think families at most had one car. Oo nga. And kids, yung mga ko, Pwede maluwag pa EDSA nun, Sergio. oo. Super Highway luwag pa. 54 pa tawag sa Highway 54 pa. At saka yung NLEX, ano lang yan, tawag namin doon, North Expressway yata. Parang 2 lanes lang. I mean, the convenience of life now is different from before. Because Pero may bayad na rin po nun. may Bayad. wala. Walang bayad ang NLEX dati. Wala. Ano yun? I think So it's government. it's government. Hindi, may bayad, pero maliit lang. It was government, I think. May bayad nga, I remember. Parang hindi ako nagkakamali. Sa a couple of 2 pesos yata. Ngayon, That was in the 70s. wala kang load na 1,000, hindi ka, Oo. hindi ka makakauwi ng probinsya. That was the 70s and hindi ganun kaganda yung daan. Tapos, limited ka. E-exit ka ng Tarlac. So, MacArthur Highway ka na from Tarlac. walang SCTEX pa noon. Walang At saka SCTEX, walang T-Flex. T-Flex. Di ba ngayong Baguio, makuha mo ng 4.5 hours? Nung wala pa yun, Baguio, abuti ka ng 8 oras. Hindi ako nagbibiro. Pero sabi ng nanay ko noon, pagka bumiyahe ka, lalo na papuntang norte, may entertain ka dun sa mga probinsya, may Kasi mga puno. MacArthur Highway ka dadaan Tapos,
Ito, naalala ko pa, ewan ko kung maaalala to ng mga viewers mo na kasing edad ko. May restaurant doon na papark ka talaga kasi hindi ka ngayon pag umalis ka ng umaga sa, for example, Manila. sa Metro Manila, lunch mo pwedeng Baguio kaya. Malaking klina eh. Oo. Noon dadaan ka sa loob, Oo. tinatawag na loob. Mm. Mayroong restaurant doon, naalala ko pangalan Dilmar. Punong-puno yun pag summer. Kasi lahat ng mga pupunta ng Baguio, doon muna dadaan Yun. para kumain ng lunch. Dilmar. Dilmar. Wala na yun ngayon. Ni-research ko parang nagsara na noong 2050, 2040. So those were the experiences of my youth. Okay. Sergio, hindi ba, kasi pagka radyo, TV, online, it's always Sergio. Hindi pa sinasabi ni Madam Chris na, tama na yan, Joe? Hindi ba kayo, ilan na yung dapat na family gathering nyo, dapat nandun ka, or dapat nandun ka sa because I experienced this. Yes. Dahil sa trabaho, dapat nandun ka sa kwentuhan because of your work, because of your Wala ka responsibility sa being the spokesperson. Yes. Wala ka ngayon doon. Nagagalit si Mrs. pag wala ka doon. Maraming ganun ba? Alam mo, I am fortunate that I have a wife that understands my work. Oh. Alam mo, Sabi ng mga viewer, oh. kasi parang alam niya na there are two sides to being Josel Dariaga. One is the professional side, who I am in the public eye, and the private side when I'm at home with them, with my family. Yeah. And naiintindihan niya na yung trabaho ko requires that I spend a lot of time away from family. Yeah. And even if I'm at home, I still work. Oh. Kasi communications tayo, lalo na itong nagdaang crisis. Tama. It requires my full attention. Tama. Kaya talagang importante yung tinatawag na you have to be able to manage yung load sa oras. Yeah. 'Di ba? Kasi kung hindi mo mamamanage yung load sa oras, pareho mong mapapabayaan. Papabayaan mo trabaho mo, pinagkukunan mo ng kinabubuhay mo at ng pamilya mo, mapapabayaan mo naman ang pamilya mo na iyong reason for being mo. Yun. Bakit ka ba nagtatrabaho para sa pamilya mo? Correct. Bakit ka naman may pamilya? Bakit ka naman kailangan may trabaho para may pantustos ko sa pamilya? Okay. Yun lang yun eh. Pag-usapan naman natin, Sergio, kung wala ka sa Meralco, bold star ka. Hindi. Ano ba kwento nun? Ano ba totoo kwento nun? Sergio? Alam mo, nung college ako, siyempre limited yung baon mo eh. My mother was a disciplinarian, so parang make do with what you have. Diba? Ito yung baon mo. Tsagain mo yan. So ako naghahanap ako ng odd jobs. And may nakapagsabi sa akin, ba't hindi mo subukang print modeling? Print modeling. Okay. Which later on, nakachamba naman, may nautunan nakunin ako. Diba? Okay. So nanay ko, nung una, kunyari ayaw niya, no? Pero when she passed away, tinurn over sa akin ng nanay ko, nakalaminate eh. Alam mo yung laminate? Yes. Yung maayos na... Yung parang tinatabunan ng plastic. Yes, para tumigas yung Para tumigas yung... mag-last. Hindi mo na kailangan, hindi mo na makakalas yun habang buhay na yun. Lahat mong mga products that I fortunately was able to get me as their model. And then later on, nagkaroon din ako ng opportunity to do some TV commercials. At Yung print muna, Sergio. Ano yung mga brands? Ano yung mga isa lang ang babanggiting ko, Bandolino. Ah? Bandolino. Bandolino. Shoes and wardrobe. Nasaan na yun, Sergio? Yung doon nakalaminate. Papakita sa atin ni Sergio yan. Papakita namin sa inyo
Yung Yun. itinatago Tapos ni yung Sir Joe. ano ba yan? Alam ko, meron pa ako isang produkto pero alam mo nun, alam mo yung magazine? Mm-mm. Di ba yung magazine nun may tinatawag na pin-up poster? Mhm. Sisirain mo, tapos Okay. ipipin up pong gano'n. Yeah, oo. Yun, meron din akong gano'n. Meron ka rin Pero ganun, wag Sir mo na Joe. tingnan. Teka Ano yun, muna, secret ko na yun. bakit yun? Bakit print model? Hindi, kasi alam mo, parang very vague na in my memory. Bakit nga ba ako nag-print model? Parang may nakakita sa akin na talent caster na tinatawag. Di ba nung araw, yun yung tawag. Talent scouts yata ngayon, di ba? Caster ang tawag nila nung araw eh. So ako naman, siyempre, iba pag may pangangailangan ko eh. Gusto ko maganda sapatos. Okay. At saka alam mo nun, Oo. pag nag-model ka ng damit o sapatos, iyon na yun. Uwi mo na yun. Okay. So yung palang boundary ka na, bayaran ka pa. Oo, bayaran ka Di pa. okay, di ba? Okay. Tapos, meron din akong ginawang TV commercial, mga ilan. Yung mga brands, ano yung mga brands na yan, Sir Joe? Okay lang, bagitin natin ano yan. Parang TV commercial. Parang naalala ko yung Tanduay. Tanduay. Yung tatandaan ko. So, Okay. I mean, one of the few. Di ba Tanduay is Elizalde before? Before, yes. Yes, Elizalde yan, Yes. no? Naalala ko pa yung director namin noon eh. And I think I did the TV series. Basta nag-graduate na doon. Talaga nag-teleserye ka pa nun, Sir Joe? Ano lang, brief appearance. ano yun, sir? Ano yun? Ewan ko kung nilagay nila introducing o featuring. Pangalan, sa RPN9, Mukha. Mukha. Sinong bida doon, Sir Directed Joe? by Fritz Infante. Sinong bida? Ano mo, mga commercial models yung bida nun. Naalala ko noon. Teka, let me recall. Parang andun si Debbie Miller. I think she used to be a model before. Debbie Miller. Yung Okay. dating, kung di ko nagkakamali, yung dating mutya ng Pilipinas, si Marilu Sadiwa. I think, if memory serves, Cesar Montano was there as well. Bata pa. Oo. Bata pa. 85? Ano matandaan, Dennis, talaga eh. I was still studying at the time eh. So, Alan Bautista, I think, was part of that. Alan Bautista. Ang naatandaan ko kasi director talaga nun si Fritz Infante. Okay. Ayan yung mistiso. Yes, and I was fumbling my way through every scene. Hindi talaga ako magaling umarte eh. Okay. Pero after that po, wala na. Hindi na nagtuloy-tuloy. Tumuloy din because Yung mga guesting. yes, yung mga guesting tumuloy din, and until I realized it was not, hindi ako magaling umarte, Dennis eh. I was a ham actor. So alam kong walang patutunguhan. Kasi Wala bang ano yun? Wala bang workshop yun bago? nag-workshop ako. Wala rin nangyari. Nag-workshop ka pa nun lang. Oo. Workshop ako ng aking manager at the time, yung maong si Alfie Lorenzo. Talaga? Oo. Nag-workshop kami. Tingnan mo nga yan. Nagkakamali sa sa may malapit sa Balete sa Quezon City pa. So naka-discover po sa inyo si Alfie Lorenzo? Yes, nakilala ko si Tito Alvin. Kung hindi pala kayo nag-quit sa showbiz, baka kasing sikat yun na si Judy Ann Santos. Hindi. Kasi una-una hindi. I am not at par with the yung quality ko malayo sa mga actors at the time. Bakit naman? Hindi naman siguro. Malayo. Malayo. Saka wala. Hindi nyo talaga siya. At saka sabi ko nga sa'yo, it was really akala ko I could, but I did not have the talent. Sa communication ko nakita yung talent. Iyon. So pag wala kayo dito Early sa... on, i-recognize ninyo. Kasi minsan may mapasukan tayo, akala natin pwede. Only to realize that later on na hindi pala. Pagtanggap lang yun. Oo. It's acceptance. Mas maagang tanggapin, the better. Mas maaga mong tanggapin kasi yung subok ka na subok, walang nangyayari. Sayang lang yung oras at yung panahon. Correct. Okay, so pag wala si Sir Joe sa Meralco, hanging question din to. Ito hanging question mo. Alala ko to eh. Noong 1982, gusto ko sana magpulis. Bibiro yan Kasi okay. nagkaroon nung... Ilang taon na po kayo nito? 1982. I was, I think, 18. Pwede.
Oo. Pwede. Gusto ko mag-police Bakit officer. police? Parang na-amaze ako sa trabaho. Parang gano'n. Parang gusto ko yung ginagawa nila. Nasa Lasal na ako noon. Okay. And sabi ko, pasok kaya ako 1982, ano ba uniform ng police na? Yung kulay brown? Oo. Yung brown, lahat kulay Yes, brown. I wanted to be part of the police force kasi favorite ko nung bata ako yung Manix. A detective siya yun. And, Okay. and then Kojak. Yun yung mga pinanonood ko yun. Okay. Yun na siguro Kojak. I was really fascinated by law enforcement. Okay. Ba't di kayo pumasok sa Saka PNPA? Hindi kayo nag-enroll? Gusto ko nga sana, naghahanap ako ng way na maging police officer. Okay. But my mother, Ayaw mo, nila. very strong ang influence ng nanay ko sa akin. So, sabi niya, hindi pwede. Bakit daw? Siguro hindi maganda kutob niya. Baka... Ano ba ang martial law? 1973, 1974? I was in grade 2, 1972. Oo. Okay. So baka may fear na ganun ulit. September 21, 1972. Kung hindi ako nagkakamali. Google nga ako ninyo. So, pwede bang, is it safe to say na kung wala si Sir Joe sa Meralco, isa siyang pulis ngayon? O isang general? O isang... Hindi ko lang alam kung aabuti ko ng rango ngayon. Kung ako'y papalarin. Pero alam mo, Dennis, ako itong paniniwala ko sa buhay everything we may try to do what we think we are fit to do, but it is destiny. That will eventually take its own course and land you where you should be. And only the Almighty has the power to tell you where you should go and where you will eventually be. So kung hindi pulis, ano po? Wala, yun lang eh. Wala talaga. Doon talaga kayo... Yung sana gusto ko. Nag-aaral ako noon, pero iniisip ko na first year ako sa Lasal, second year ako sa Lasal. Yung pa rin gusto ko. So, I wanted... may mga kilalang police officials ang tatay ko eh. O di madali na sana. Di ba? Ilalapit kasi may father sa lawyer. Correct. Ilalapit lang niya yun eh. And I will be guided on how to do it. Yung father ko, more or less, parang sabi niya, sige, ikaw, bahala ka. It was my mother who stood her ground. Oo, kinausap ka talaga, Sir John. Oo, talaga. Hindi. Wag, please. I would like to think maka-over her dead body. Talagang she will put her foot down. Alam mo, ang laking influensya sa akin ng nanay ko, ng mother ko. We call her mom. Hanggang ngayon, papanaginipan ko pa nga siya. She passed away in 2022 but I still feel her loss. I still feel the immense loss. And from time to time, I wish she were still around. Pero wala eh. Ganun ang buhay eh. Yeah. Kumbaga, una-una lang talaga eh. Mabilis talaga ang oras. Tulad nung wala na tayong oras na naman, Sir Joe. Ibang klase gagawin ko itong part na to para sa'yo, Sir Joe. Nabanggit mo kasi na when you were 18 years old. Yes. For example, umupo dito yung 18 years old na Joe Zaldariaga. Yeah. And you know what's going to happen in life. Okay? Yeah. Alam mo na kung ano yung magiging buhay mo. Pag binigyan ka ng 2 minuto to advise the young Joe Zaldariaga, ano po yung pinaka-advice nyo sa kanya? It's okay to make mistakes. Listen to your parents. Follow your heart. Huwag makikipagbugbugan pag college. Follow your heart. Oo. Always seek God's guidance. Stay the course. Be resilient. Wow. Yun. Yun talaga. So, Nothing is permanent. Even hardship is not permanent. exactly. Yan din ho ba yung payo ninyo sa anak po ninyo? You know, fortunately for me, Dennis, he's a very intelligent person. Beyond his age yung wisdom niya. Nagugulat nga ako. Kasi, alam mo, 2 years old pa lang yun, marunong yung bumasa eh. Oh. And he could distinguish spoon, fork, knife at 2. Wow. Tapos nakakabuild siya ng Lego at 4. Wow. And he could recognize yung klase ng kotse at 3. Hatchback, 4-wheel drive, sedan. Wow.
He graduated valedictorian. He was magna cum laude. So, he's a voracious reader. He's now a specialist doctor. Wow. So ako, okay na ako, boss. Boundary na. ako. Yan, boundary na. Okay, boundary na tayo, Sir Joe. Thank you. Salamat sa pag-share Yeah. ng iyong professional at saka personal life dito po sa PhD. Maraming salamat, Dennis, at sa iyong mga tagapanood, mga minamahal nating viewers ng podcast ni Dennis. Salamat at pinagtiyagaan niyo ako. From the bottom of my heart, nagpapasalamat ako, Dennis, sa iyo, sa iyong crew, sa mga kasama nating nanood nitong podcast mo. Naway kahit pa paano may napulot kayong konting bits of wisdom based on the experiences I had in life. Remember, at the end of the day, as long as we stay resilient, life will be good to us. Thank you very much. With that, on that note, maraming salamat, Sir Thank Joe. you, Dennis. Thank you very much for watching. Like it and subscribe. Thank you.